Yes, oh God, we thank you for this beautiful day, Lord, na ibigay mo po sa amin para makapagpuri, para po maturuan, Panginoon, at para po makapaghandog sa iyo ng aming mga papuri at pagmamahal, Panginoon. And Lord, we just submit everything unto thy hands, O God. Even me, Lord, ako lamang ay iyong mouthpiece, O God. Gamitin mo lang ako bilang instrumento. It's not my words, Lord, but it's your words, Lord. And Father, I just pray na magbigay po ng kalakasan at buhay sa bawat isang nakikinig po, Panginoon. Even those who are listening online, Panginoon, continue to bless each one of us as we submit ourselves before you, Lord. This is our prayer, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so let's all be seated in the presence of the Lord. At good afternoon po sa ating lahat, even yung nasa online natin, ano? Good afternoon, family. Hallelujah. Alam niyo yung mga PDLs, nagkagalak sila kapag sinasabi nilang ay binabati natin silang family. Feeling talaga nilang family tayo. Amen. And ganun talaga sa presensya ng Panginoon, we become one family. Amen. So if you are longing for a sister, oh, marami tayo. If you are longing for a friend, nandito rin tayo. Amen. If you are longing for someone to lean on, nandito po tayo dahil magkakapatid po tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So nagpapasalamat din ako sa Panginoon. We thank the Lord dahil we just arrived from Malaysia last Tuesday. And yan, nag-seminar tayo ng Wednesday kaagad. So salamat dahil sa inyong mga panalangin, naging victorious po ang gawain ng Panginoon doon sa Malaysia. It was a breakthrough dahil napakaganda po ng ginagawa ng Panginoon. Amen. Nagkaroon ng healing crusade doon together with our mga pastors natin, brother natin from the Philippines. And we praise the Lord dahil kahit dalawa lang sila ay nakaya nila. Wala tayong maiambag sa kantahan kasi hindi naman tayo songer Si Bishop naman, siya yung preacher sa krusada. So, of course, nire-reserve niya yung boses niya para sa preaching. So, praise God pa rin kahit na dadalawa lang sila, it was very victorious. You know, it's because it's the Lord's word. Amen? Ang trabaho po kasi ng Panginoon, hindi po trabaho ng tao. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon and we thank the Lord for yung travel namin is safe and sound. At yan, very victorious din yung ating leaders meeting nung Wednesday. Amen? So, I hope and I believe na tayo po na nag-attend ng leaders meeting, i-apply po natin sa ating buhay yung ating mga napag-aralan. Amen? Amen? Tayo naman na mga members, yan, magpasako po tayo sa mga leaders natin na itinalaga ng Panginoon para tayo po ay gabayan. Okay? So, sa hapong ito, di ba, sino po ang walang pinagdadaanan dito? Sino kaya ang walang problema? At papalakpakan natin. Kung may problema ka, pumalakpak ka! Praise the Lord! Hallelujah! Alam niyo, lahat tayo may pinagdadaanan. May problema sa pamilya, may problema sa inyong mga may asawa, may problema sa asawa, sa inyong mga may anak, problema sa anak, problema sa biyanan o sa mga in-laws, okay? Problema sa mga kapatid, problema sa mga kapitbahay, problema kay amo, ang daming problema dito sa mundong ito. Pero napakapalad po ng bawat mananampalataya. It's because God promised His presence. Ito yung wala sa mga unbelievers. Kasi alam niyo, pinagmamalaki ng mga unbelievers. Yung mga tao na ayaw magpasakop sa Panginoon, sinasabi nila, simba kayo ng simba, naniniwala kayo sa Panginoon, mas malaki ang sakop ko sa inyo. Di ba? Tignan na yung amo ko, napaka-generous, lagi niya akong binibigyan ng bakasyon, o kaya binibigyan niya ako ng more than one holiday in a month. Minsan naiinggit tayo, bakit kayo ako simba ng simba? Bakit ako Kristiyano naman, pero bakit hindi ko natatamasa? Ang natatamasa ng isang hindi nananampalataya na ito. Alam niyo, sabi ng Panginoon, huwag ninyong kainggitan. Do not fret the prosperity of the wicked. Kasi hindi nasusukat sa kayamanan o sa material na bagay ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan lamang kay Jesus. Si Jesus po ang tagapagbigay ng kayamanan. Amen? Si Jesus ang Panginoon ang tagapagbigay ng kayamanan. Si Jesus nasa iyo.
Ibig sabihin, nasa iyo yung tagapagbigay. So, ibig sabihin, mayaman ka. Amen? Hindi lang yung kaperanggot na pwedeng nakayamanan dito sa mundo ang nasa iyo, kundi yung tagapagbigay ang nasa iyo. Ibig sabihin, kung malapit ka sa kalan, di ba meron silang sinasabi na, malapit ka sila yan sa dalikan. O sila kami, dalikan tayo. So, mas napapaboran. Di ba meron ganun na pagsasabi na kapag malapit ka sa dalikan, ingat dalikan, malapit ka sa kalan, ano? It's a figurative speech. Kunwari, kung malapit ka kay Mayor, lahat ng hihilingin mo kay Mayor, ibibigay kasi malapit ka kay Mayor. Okay? Kagaya din ng kasabihan na kung malapit ka sa kalan, mas mapapaboran ka. Ganon din. So, ibig sabihin, it works in the spiritual. Dahil nasa iyo ang Panginoon, ibig sabihin, anything that you ask from the Lord, it shall be given. Sabi nga sa kanyang pangako, sa pangako ng Panginoon, anything you wish, ask anything, sabi niya doon, and it will be given unto you. Okay? And it's just a matter of believing. Kailangan lang nating paniwalaan ang ipinapangako ng ating Panginoon. Amen? So, ang title po ng ating pag-aaralan sa hapong ito is that, what to do when hard times hit. Yan. Ano ang gagawin natin kung nagkakaproblema tayo? Ano ang gagawin natin kung tayo ay parang nawawalan na ng pag-asa? Ano ang gagawin natin kung tayo ay napapalibutan ng napakadaming pagsubok sa ating buhay? Ano ang gagawin natin kung tayo ay problemado? Okay? When we are in trouble, sa pamilya, sa finances, sa relationship, sa ano pa mang banda ng ating buhay. Ano kaya ang gagawin natin? Lahat po ng katanungan dito sa mundong ito, nasa Biblia po ang kasagutan. Amen? Because the Bible is the fullness of God's love, God's power. Kaya nandun lahat. Lahat ng problema na kinakaharap ng isang tao, nandoon po sa Biblia ang kasagutan ng lahat ng mga bagay. And sabi niya sa Romans chapter 12, verse 12, let's see. Romans chapter 12, verse 12, anong sabi niya? Be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. Yan. Diyan lang tayo magpo-focus sa isang versikulo na yan. Alam niyo, ang salita ng Diyos, kahit isang versikulo, nabagas niya. Ano ang nabagas sa Tagalog? Fruitful. Bunga o kaya punong-puno. Punong-puno ng wisdom, punong-puno punong malaman. Ano? Malaman siya. Kaya dito lang po tatakbo ang ating mensahe. So when hard times hit, kung ikaw ay nabibigatan o nagkakaproblema, unang-una na gagawin natin ay be joyful in hope. Nandun na yung tatlong kasagutan. Ano? Be joyful in hope. Pero isa-isahin natin. Be joyful in hope. Magalak kayo dahil kayo ay may pag-asa. Sabi ng Panginoon, kung kayo ay dumadaan sa pagsubok sa buhay, kung kayo ay nabibigatan sa mga pinagdadaanan ninyo, sabi niya, magalak kayo, magdiwang kayo, dahil kayo ay may pag-asa. Ano naman yan, Pastora? Mayroon nga kaming problema, paano namang may pag-asa kami? Yan ang hindi naiintindihan ng mga tao dito sa mundo. Bilang isang Kristiyano, alam mo na ikaw ay may pag-asa kay Kristo. Amen? Ano ang sabi niya doon sa Revelation chapter 22 verse 7? Tignan nga natin. Sabi niya dito, this is our hope. Alam niyo, ang pag-asa ng bawat isa sa atin, ang pag-asa natin is darating na ang Diyos na namatay para sa atin. At anumang pinagdadaanan mo ngayon ay mapapalitan na ng kagalakan. Ang pinagdadaanan mo ngayon habang ikaw ay naglilingkod ay mapapalitan na ng kapayapaan. Kaya sabi ng Panginoon, magdiwang kayo, you celebrate. That's why, habang ikaw ay nasusubok or habang ikaw ay dumadaan sa tough times, hard times in your life, all the more that you come into the presence of God and worship the Lord. Dahil when you lift your hands up high para purihin ang Panginoon, the presence of God will come down. The Lord inhabits the praises of God's people. So kahit na nasasaktan ka, kahit na may pinagdadaanan kang napakalaking problema, but when you come into the presence of the Lord and submit to the presence of God,
God will meet you in worship. Kaya pagkatapos mong mag-worship, thank you, Lord. Thank you, Lord, dahil kinuha mo ang kabigatan ko. Lord, thank you dahil you have comforted me through your presence. Amen? At ang isang pag-asa natin, ano ba ang pag-asa ng isang Kristiyano? Na darating na po ang tagapagligtas natin. Kaya yung paghihirap mo ngayon, yung pinagdadaanan mo ngayon, ay wag mo nang pansinin, wag yun ang maging focus mo. Ang maging focus mo ay magpatuloy kang maglingkod sa Panginoon. Dahil sabi ng Diyos sa Revelation chapter 22 verse 7, "Look, I am coming soon. Blessed is the one who keeps these words of prophecy written in this scroll." This prophecy, these words of prophecy is the word of God. Blessed is he, mapalad ang isang tao na mananatili na nakatayo, mananatili na naglilingkod, mananatili na naghihintay sa pagdating ni Kristo. Dahil kung darating ang Panginoon at makikita niya na meron tayong pananampalataya sa Kanya at excited tayong naghihintay sa Kanya, tayo po ay inuuwi niya sa Kanyang kaharian. Amen? Kaya, the Word of God is our treasure. The Word of God is our visa going to heaven. Amen? And ang sabi ng salita ng Panginoon, it's not enough na we know the Word. Kailangan din natin gawin ito. We need to act on what we hear para tayo po ay ma-qualify to enter the presence of God. Kaya ito yung pangako ng Panginoon, "Look, I am coming soon." And the coming of the Lord, wala pong day. Amen? Okay, kailan nga umay ni Apo Diyos, umay kaano, to November 1? Oh, aliyat, umay no November 1. We do not celebrate Halloween. Okay? So, parents, do not allow your children na makipag-engage sa mga Halloween activities. These are not, haan na nakasurat dito iti Bible. Okay? Halloween is not written in the Bible. Actually, kuna ni Apo Diyos, you know, during November 1, people will go to the grave of their loved ones to pay tributes or magtirik ng kandila, maglagay ng mga bulaklak, yung hindi mo ma-afford na prutas, hindi mo pa kinakain, isuti apan ijay na tay. Pero alam niyo ang nangyayari, pag alis mo sa puntod ng minamahal mo, kukunin na ng mga tambay. Yun na yung harvest time for the tambay. Kasi sabi ko noon sa mga kapatid, saan nanggaling ang mga itong prutas? Ang dami naman, takam na takam kami, tigi isang apple, sige, ngab na. Nagkapo na ito sa sementeryo. Kaya it's useless. Amen? And it's not in the Bible. It's not biblical for us to go and pay tributes to the dead. To the living, kaya nga lagi natin sinasabi, laging pinag-aaralan natin na if you really want to show your love, show it while they are still alive. Mag-I love you kayo habang nakakapakinig ang mga tao na mahal nyo. Mag-sorry kayo kung kailangan. Yakapin nyo sila habang nandyan pa sila. Because when they die, wala na. Kahit na mag-I love you ka, kahit pa mag-sorry ka, kahit pa lumuha ka ng dugo, wala na dahil patay na siya. Okay? So wala tayong magagawa. Actually, ang pagbisita sa patay at pangungusap sa mga patay, that is idolatry and it is detestable to God. Sabi ng Panginoon, those who talk to the dead ay hindi kaaya-aya makakagura nga pirmi ni Apo Diyos. Amen? Isuro tayo, iti pamilya tayo. Amen? Although it would mean na ikaw ay pagagalitan ka, you know, we did experience also. Of course, yung father namin is hindi masyado pang nakakakilala sa Panginoon. So, nung namatay yung mother namin, akala niya, ina-expect niya na every year na pupunta kami doon ng November 1. Pero hindi niya kami nakikita. Awang group-groupot ka na kami. Ultimo yung maglilinis ng puntod. Walang ano. Siyempre, in his mind, parang we do not care at all. Awanti, ayat me. Wala kaming pagmamahal sa mother namin. Pero dahil naturuan na tayo ng salita ng Panginoon. Amen? But praise the Lord dahil nagba-Bible study sila sa bahay namin at patuloy na nakikinig yung father ko. Praise God because pinapalawak ng Panginoon yung pangunawa ng tatay ko. Amen? Kaya sabi din niya sa amin, siya din ang nagsabi na, kung mamamatay ako, kahit wag na ako, wag na kayo gumawa ng mga tradisyon. Kasi nalalaman din niya yung salita ng Panginoon. Amen? So what we just need to do is just to be faithful to God
and God will fix, God will arrange everything in accordance to His will and purpose. Amen? Kaya may napapala ang mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Ano pa ang hope natin? In verse 12, let's jump on to verse 12. Sabi niya, look, I am coming soon. Inulit na naman niya. Sabi niya sa verse 7, look, I am coming soon. And then sa verse 12 ulit, look, I am coming soon. My reward is with me. And I will give to each person according to what they have done. Ayan, hawak-hawak ng Panginoon yung reward na ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Pero, yung reward na ito, hindi talaga yung reward na parang trophy na, first honor, pasita, bawingan. Hindi ganon. O kaya may medal, hindi ganon. O kaya may corona. Hindi talaga literal. Although in the Bible, mayroong nakalagay doon na crown of life, crown of righteousness. These are figurative speech. Sabi ng ating mahal na Bishop Rachel, these are figurative speech, not literally na crown na parang pang Miss Universe na ipapatong sa ating ulo. These are just representation of the things of heaven na eternal. Eternal life it means eternal life. Yung tatamasahin natin sa kaharian ng Panginoon sa langit, ang ibig sabihin nito. So sabi niya, ano man ang pinagdadaanan mo, kahit hard times, kahit pa maraming pagsubok sa buhay, always look up to the coming of the Lord para ikaw ay ma-encourage. Alam mo kasi kung meron kang nilulook up, kahit na marahigli ka talaga, ay di bali, umayon. Ay di bali, umayon. Di ba? Meron kang pinanghuhugutan ng encouragement. Amen? Na, ay di bali, umayon ni Apo Diyos, dandanin mo umay ni Apo Diyos. Konti pa, kaya mo pa yan, Glenda. Kaya mo pa yan, Catalina, no? Kaya mo pa yan, Lloyda. Kaya mo pa yan, Lisa. Kailangan natin i-encourage ang ating mga sarili. Amen? Kaya kailangan nating pangawakan ang salita ng Diyos. Ano pa ang pangako ng Panginoon? God is coming soon. Jesus is coming soon. For what? Bakit babalik ang Panginoon? In John chapter 14, verse 2, ano ang pangako niya? Because sabi niya sa kanyang mga disciples, do not be afraid, huwag kayong malungkot. Sabi niya, kasi nung paakyat na siya sa langit, sabi ng mga disciples, sino na ang mamumuno sa amin? Sino na ang magtatanggol sa amin? Sino na ang magtuturo sa amin? Sabi ng mga disciples when Jesus was about to go to heaven. Sabi ni Jesus sa kanila, do not be weary. Huwag kayong malungkot, huwag kayong panghinaan ng loob. Because I will go ahead. Uuwi ako, pupunta ako doon sa kaharian ng Panginoon. And ipaghahanda ko kayo ng inyong mga mansions. Kaya sabi niya, in my Father's house are many mansions. Agkasundat. Kaya ito din ang namnaman natin. Ito din ang hope natin. Hindi ka man magka-mansion dito sa lupa. Mayroon kang mansion sa langit. Imagine. Amen? Amen. Huray mo hanggang ka makapagpatakdot, tibalay mo dito lubong. There is a mansion intended for you in heaven. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you, I will go to prepare a place for you. This is the hope that we are holding on. Imuna ni Jesus, nga napan iti pagkariyan, iti apo, iti langit. Why? For Him to prepare a mansion for each and every one of us. Kaya, kung kinukutya kayo na, ay, nag-abroad yan ng maraming taon, hindi man lang nakapagpatayo. Di ba? Ganun kasi ang pang-persecute nila sa mga taga-abroad na walang pundar eh. Lalo na kung Kristiyano. Nahahanapan ka ng sasakyan, from Hong Kong with love, hahanapan ka ng bahay, na how many stories para may ebidensya na ikaw ay nanggaling sa abroad. But you know, as a believer, yan, natuturuan po tayo to seek first the kingdom of God. Amen? Kaya kung wala kang naipundar dito sa lupang ito, dahil palaging priority ang trabaho ng Panginoon. Imbis na pangbili mo na ng kagamitan mo, ayan, meron na namang pangangailangan ang trabaho ng Panginoon. God has convicted you. Napunta na naman doon yung para sa postisada. Pero huwag kang mag-alala. Dahil lahat ng ginagawa mo, lahat ng isinasakripisyo mo para sa trabaho ng Panginoon, ibinabalik ng Panginoon. Amen? Ibinabalik niya na bilang kalakasan mo, ibinabalik niya bilang protection mo, ibinabalik niya.
na yung pagpapala na hindi kailangang material. But you know, God can also bless us materially. God can also bless us materially, lalo-lalo na kung alam niya na kailangan mo ng bahay, kailangan mo talaga ng sasakyan, o kailangan mo talaga ng pera. God can bless us. Amen? Pero we need to ask Him. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, you do not receive because you do not ask. Diba? Antay yung maggaming nga agdawat. Iba ang pinagdadawatan natin. Iba ang minihingan natin. Kaya imbis na libre, naging utang. Kasi una mong tinawagan yung nagpapautang eh. Hindi mo muna kinausap si Lord. Di ba? Lord, kailangan daw ng, imbis na, nag-text yung anak mo, Mama, pang matrikula na naman. Imbis na si Lord, ang tawagan mo kasi na una, Lord, ito na naman po ang ating anak, nag-aaral, wala na po akong sahod, Panginoon. Father, in Jesus' name, you have said in your word that we ask whatever we wish and it shall be done. And Lord, here I am, humbling myself before you, asking from thy throne of grace. Wala po akong maipadala. Manguna ka, Panginoon. Yun. And then we wait upon the Lord for God's provision. Amen? Huwag mo naman kasing orasan na, 5 minutes, 5 minutes na Lord, wala ka pang binibigay. 10 minutes na. May timetable ang Panginoon. Amen? Pero kung pag-text ng anak mo, sinabi na, Mama, pang matrikula, ay sige, correct tawagat din siya at 5-6. Nagbalik na 5-6 na utang tuloy. Imbis na libre mo ma. Amen? Always ask the Lord because that is what He promised. Ask and it shall be given. But make sure nga araramidan mo ating pagayatan ni Apo Diyos para nakakalugod ka sa Kanya. Kahit hingi ka naman ng hingi, baka naman ang situation naman is, humihingi naman ako, Pastor, siya naman ang una kong tinatawagan, pero hindi naman siya nagpo-provide. Questionan mong sarili mo, obedient ka ba? Ginagawa mo ba ang kalooban ng Panginoon? Hindi man tayo perfect, pero at least meron tayong effort na gumawa ng kalooban ng Diyos. Of course, kagaya din ng isang magulang, di ba? Hamo nga maibaon dyan anak mo, hindi mo mautusan. Tapos kung mag-demand, Mama, kumata ka ba sa cellphone ko? Ay, uray, damnot Nuwang ka nga maibaon, hindi ka mautusan. Alangan na pagbibigyan kita. Hindi. Pero yung anak mo naman na kahit hindi mo inuutusan, nagkukusa. Nakita mong basag-basag yung cellphone niya. Diba? You will buy him that cellphone kasi alam mong kailangan niya at dahil obedient siya. Kahit hindi niya hinihingi. Amen? So, ganyan din ang estado natin sa ating Panginoon. In my Father's house, there is hope. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung may pinagdadaanan ka, rejoice in the Lord because you have hope in the Lord. Amen? Hallelujah. In verse 3, basahin lang natin yung verse 3. And if I go, sabi ni Jesus, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Yan ang gusto ng Panginoon. Gustong-gusto tayong iuwi ng Diyos sa Kanyang kaharian. Amen? Kaya nauna na siya. Nag-prepare na siya ng lugar mo, nag-prepare na siya ng bahay mo, ng mansion mo doon. And He will be coming back to take us to where He is. Amen? Kaya paghandaan natin ito. Jesus can come anytime. The problem is, are we ready when He comes? Para makarating tayo sa inihanda niyang lugar para sa atin. Amen? Kaya yan, we are listening to the Word of God to prepare us for the coming of the Lord. Kailangan nating paghandaan. Amen po ba? Amen? Okay. Next na gagawin natin, aside from rejoicing or aside from, ano yung first natin? Aside from being joyful in times of affliction or in times of trouble or in times of hard times, okay? We need to be patient in affliction. Okay? Anong sabi niya dito? Magtiis kayo sa mga paghihirap. Yan. Be patient. Be patient because Jesus is coming. Amen? Kasla ka nga di jay, may nararamdaman kang masakit, tapos tumawag ka ng 911. Okay? Habang nararamdaman mo yung sakit, be patient because the 911 is coming to take you to the hospital. Ganon din sa spiritual. Amen?
Be patient in your suffering. Huwag kayong mag-give up. At alam nyo, ang suffering, these are pamamaraan ng Panginoon para tayo ay maging matatag. Kung walang suffering, hindi mo alam ang strength mo. Amen? Maaaring sabihin mo na, ay, strong ako, pastora. Paano mo malalaman na strong ka? When you go through sufferings. When you go through trials in your life. Kasi hindi mo alam kung paano mo malalaman kung matibay ka, kung wala kang pinagdadaanan. Kaya yung mga trials and mga sufferings natin, yung mga testings natin sa buhay, these are agents of God para malaman kung tayo ba ay talagang nagpapatatag sa atin ang mga mga bagay na ito para in order for us to cling on to the Lord. Kasi kung nakipaglaban ka tapos natalo ka, agad-agad na natalo ka, ay, kulang pa pala, Lord, I need more of your strength. All the more natatakbo tayo sa Panginoon para humingi ng kalakasan. Amen? Kaya dito natin sa mga affliction or mga trials natin, napapagtanto o nalalaman ang ating mga weaknesses. Kung gaano ba tayo katatag at kung gaano ba tayo katibay. Amen? And ano ang sabi niya sa 2 Corinthians 4:17? Sige, kayo ang magbasa para huwag kayong matulog. Basa, 1, 2, 3. For our present troubles are small and won't last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. Yes. Be patient. Maghintay kayo. Magtiis kayo kahit kayo ay nahihirapan. Bakit? Kasi yung trouble mo ngayon, yung problema mo ngayon ay hindi magpakailanman yan. It will not last long. Maikli lang. It's small. Temporary lamang. Amen? Kaya kapag ang isang bagay ay temporary, ibig sabihin matatapos din. Kaya yung pinagdadaanan mo, kailangan mo i-encourage ang sarili mo na, ay, hindi yan magtatagal. Amen? For our present troubles are small and won't last long. Amen? Huwag tayong mag-give up. Huwag nating hayaan na ito yung mga dahilan para tayo ay tumalikod. Kailangan natin i-push ang ating mga sarili na mag-persevere. Amen? Dahil ang kapalit, kung tayo po ay magpapatuloy at hindi tayo mag-give up, ano ang sabi niya yan? Mai-experience natin ang kalwalhatian na mananatili magpakailanman, na hindi mapapantayan ng anumang kayamanan. Amen? The glory of the Lord, yung glory ng Panginoon, yung glorious life na ipagkakaloob ng ating Panginoon ay mas mahalaga at mas magandang kapalit ng kung anumang paghihirap natin dito sa mundong ito. Amen? Kaya hantay yung give up. Dati problema, adudagiti banag nga maglakod kada tayo iti panagserbi tayo kini Apo Dios, let us not give up. Let us continue to persevere dahil merong kapalit ang perseverance natin. And that is the glory of the Lord in us. Amen? Ano pa? In verse 18. So we don't look at the troubles we can see now. Yes, ito ang gagawin natin. Ito yung mga susi na kailangan natin gawin. So ano ang gagawin ko, Pastora, kung ako ay may pinagdadaanan? Don't look at the troubles. Huwag mong tignan. Huwag kang mag-focus doon sa pinagdadaanan mo. Huwag kang mag-focus doon sa mga trials mo. Huwag kang mag-focus doon sa mga testings mo. Okay? Ano ang saan ka mag-focus? We fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we can see now will soon be gone. But the things we cannot see will last forever. Ano ang ibig sabihin nito? Mag-focus tayo sa mga heavenly things na it will be eternal, na magiging eternal. Huwag tayong mag-focus sa mga bagay dito na temporary solution. For example, ang problema mo ay tungkol sa finances, ano? Ang focus mo ay, paano ba ako yayaman para masolve ang problema ko? Kung yun ang magiging focus mo, it will trap you. Magiging trap yan sa'yo. Baka hindi mo mamamalayan. Dahil sa kagustuhan mong yumaman, nakakalimutan mo ang Panginoon. Sa kagustuhan mong yumaman, ginagamit mo na ang araw ng Panginoon para ikaw ay makapag-part-time. O sa kagustuhan mong yumaman, hindi mo na mamalayan, nang iiskam ka na ng kapwa mo tao. Ano? Dahil sa, alam nyo, when the love of money strikes a person, kahit mabait siya noon, kahit matino siya noon,
ay magiging loko-loko yan. Kagaya din ng magkakapatid. Nagmamahalan sila, pero pagdating sa hatian ng pera, at meron silang lahat ay love of money, ay magpapatayan yan. Kaya look at the news. Tignan ninyo ang mga nangyayari sa kapaligiran natin. Ina, pinatay ang anak. Anak, pinatay ang ama. Magkakapatid, nagpapatayan. Why? Because of the love of money. Amen? Kaya yan, ang sabi ng salita ng Panginoon, do not focus on the things that you see. Huwag kang mag-focus sa kayamanan dahil mawawala yan. Kaya nga, itong mga lindol, mga calamities na nangyayari sa ating kapaligiran, ito ay mga, anong tawag nun? Parang prelude ba? Parang prelude of the things that will come. Pinaparanas na ng Panginoon to shake us, to awaken us, para tayo ay tumayo, para tayo ay magpatuloy na maglingkod. Ginigising tayo ng Panginoon so that when He comes, dahil sabi niya, look, I am coming so soon. Ginigising na niya ang mga tao, including the Christians. Dahil alam niyo, ang mga Kristiyano, natutulog din. At kung walang gigising sa'yo, ay wala sayang. Sila yung mga foolish virgin na napagsarhan ng pintuan. And the Lord said, sorry, I do not know you. Sayang naman yung ilang dekada na paglilingkod natin. Kung at the end, na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon, we are surrendering, nagsusurrender na tayo. Tumatalikod na tayo, tinatamad na tayong gawin ang mga gawain ng Panginoon. That's why God is sending calamities. God is sending these troubles around us in order to awaken the Christians, to shake the world for people to look up to God. Amen? Yan ang purpose ng ating Panginoon. Pero kung despite all these things na ginagawa ng Panginoon, ayaw pa rin ng tao na magtino, ayaw pa rin ng tao na talagang mag-focus sa Panginoon, then wala na tayong magagawa. And if we Christians ay nakikiayon sa gawain ng mundo at hindi rin seryoso, and then we know na kung ano, alam na this kung saan tayo pupunta. Alam na this kung ano ang kagihinatnan natin. Amen? Kaya yan, importante po mga kapatid na magpatuloy tayo kahit ikaw ay naghihirapan, kahit maraming pagsubok sa buhay mo. Pero alam nyo, hindi tayo pahahayaan ng Panginoon na magtagal sa pagsubok. Kaya nga sabi niya, your troubles today are just temporary. Just temporary. Hindi magtatagal yan. Pero hinahayaan ng Panginoon na pagdaanan natin yon para tayo ay maging matatag. Amen? Para maging, alam nyo, nung bata, di ba? Nung maisok-basok ba, kung laging natitisod yung bata, pagadalam, dayta, idakdakkel mo dayta, di ba? Kung naisugtot man ka, idakdakkel mo, ano ba yung term natin? Meron tayong sinasabi parang basta idakdakkel mo dayta. Parang ganun, para mas maging matatag ang mga tuhod mo. Ganyan din sa ating mga espiritual. Amen? Nabibigyan tayo ng pagsubok, hinahayaan ng Panginoon ang problema para maging matatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Okay, so we need to fix our gaze to the Lord. We need to fix our eyes on Jesus, not on our troubles. Kasi kung mag-focus tayo sa trouble, kagaya ni Peter, lumubog siya. Ano? Hindi siya nag-focus sa Panginoon, kaya nag-focus siya doon sa alon. Sabi niya, ang lalaking alon. Ayan, lumubog tuloy siya. He missed the miracle. Okay? So, ganyan din ang gusto ng Panginoon, na kahit ikaw ay nasusubok, magpatuloy ka. Dahil ang Panginoon ang magiging kalakasan po ng bawat isa. And in Romans chapter 8, verse 18, sabi ni Paul, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Yes, yung pinagdadaanan natin na ito, hindi ito maikukumpara sa napakagandang promise ng Panginoon. Amen? Huwag mong sabihin na, madali yung kapiyag, Kristiyano ako, parang walang nangyayari, parang sayang naman, parang hindi naman totoo si Kristo. Do not say that. Amen? Because the present suffering that you are experiencing, yung problema mo ngayon, ay hindi maikukumpara sa gantimpala na ibibigay ng ating Panginoon. Amen? So wag nating sabihin na sayang ang pagiging Kristiyano natin.
Nasayang ang paglilingkod ng ating Panginoon. The reward is far better than the sufferings that you are experiencing today. Amen? Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Magpatuloy kang maglingkod sa Panginoon. Be patient in affliction. Kaya kung nabibigyan ka man, dumadaan ka man sa problema, be patient. Lilipas din to. You need to encourage yourself. Glenda, yung problema mo ngayon, wala yan sa ibibigay ni Lord sa'yo if you continue to serve the Lord. Lilipas din yan. But of course, kung yung suffering mo, dalawang klase ng suffering, ha? Suffering because of your service and faith to the Lord. Yan ang suffering na may reward. But if your suffering is your own doing, hindi reward, pagpapalo ang ibibigay ni Lord sa'yo. Amen? Of course, alam naman na dahil nanloko ka ng tao, so people will hate you, people will post you in Facebook, sasabihin, ikaw na tao ka, napakapangit ng ugali mo. Tapos akala mo, Pastor, I'm suffering, napapersecute ako. Dahil pala sa pagiging scammer mo naman, kaya ka napapersecute. Mali yun. Amen? Two kinds of suffering. Suffering because of your own doing. That is the suffering na papaluin ka ng Panginoon para maituwid ka. But if your suffering is because of your service to the Lord, yan ang suffering that is rewarded by God. Amen? Yan yung makakakuha ng yung glory ng Panginoon. Yung kalwalatian ng ating Panginoon. Okay? So, ganyan po we need to be patient. Magtiis tayo. Okay? And alam nyo, ang ibibigay at pakahihintulutan ng Panginoon, yung kaya mo lang. God will not give something that is beyond your ability and capacity. Sabi ng pangako ng Panginoon, the trials or the problems or the affliction, the sufferings that you are experiencing is not beyond what you can bear. The Lord will not give us anything that is beyond our capacity and ability to bear. Amen? Kaya yung pagsubok mo, yan ay dahil kaya mo. Okay? Amen po ba? Amen. Amen. So, third na gagawin natin is be faithful in prayer. Be faithful in prayer. Magpatuloy tayo. Pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Magpatuloy tayong manalangin. Magpatuloy tayong makipag-usap. You know, prayer is talking to God. Okay? Prayer is a two-way communication. Hindi yung ikaw, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito, gusto ko, Lord, na gawin mo ang ganito. In Jesus' name, Amen. Tapos, nagpurok ka na. Ano? Kailangan pakinggan mo din ang Panginoon. Ano ang sasabihin niya? Kaya sinasabi natin minsan, hindi naman ako sinasagot ni Lord. Bakit pinakinggan mo ba ang sagot niya? Tinunugan mo siya. Siyempre, hindi mo napakinggan ang sagot niya. Ang sagot ni Lord sa'yo is, okay, noted, pero later. Noted, pero hindi yan ang maganda. May mas maganda akong plano. Hindi yan ang gagawin ko. So, yun ang gagawin ng Panginoon. Amen? So, be faith, pray continually. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5:17. And in Psalms 34:17, ano ba ang mapapala natin? If we pray to the Lord, the righteous cry out and the Lord hears them. You see? Kung mananalangin ang mga tao na matuwid, kung mananalangin ang mga anak ng Diyos, ano ang sabi niya dyan? The Lord hears them. He delivers them from all their troubles. You see? Hindi nakakatakot magka-trouble sa Panginoon. Hindi nakakatakot na tayo ay dumaan sa problema. Bakit? Because God delivers those who are in trouble. Tingnan niyo ang pangako ng Panginoon. That's why we need to cry out to the Lord day and night. Pray to the Lord. Pray without ceasing. Huwag natin itigil. Because when the righteous cry out, the Lord hears them. Papakinggan ng Panginoon ang hinaing mo. Papakinggan ng Panginoon ang bawat pag-iyak mo sa Diyos. That's why we are teaching that we need to have Jesus in our lives. Kailangan na magkaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoong Jesus. So that when we cry out to the Lord, Lord, ang sungit ng amo ko. Lord, ganito ang ginagawa ni amo. Yan. Sumbong natin kay Lord. Huwag kay Lord.
yung nauso ang isumbong mo kay Tulfo, nagsumbong na lahat ng mga tao kay Tulfo, nakakalimutan ang Panginoon. Amen? There are instances na politically and technically or sa legalities pwedeng dumulog. Pero first and foremost, ang Panginoon. Dahil siya ang pwedeng makatulong sa atin anytime, anywhere. Amen? So yan, pangawakan ninyo ang promise ng Panginoon na ito. Lord, I come to you in humility, Panginoon. Sinabi mo, O God, in your word, that when we cry out to you, Lord, you will hear us. Yung importante ngayon ako, importante na mag-memorize tayo ng verses. So that when we pray, we confess it to the Lord, we declare it to the Lord. Amen? Lord, yung magamit ni Saong, ang sangit na kiti anak mo kang danggag. And Lord, here I am, full of trouble. Lord, adati problema kanila kay ko, ada problema kiti asawa, adati problema kada kiti anak ko. You have said in your word, Lord, that you will hear me. So be it, O God, in Jesus' name. Ganoon ang pananalangin. And God is faithful and just to act upon your prayers. Ano pa? Psalms 34:19 to 20. Okay? The righteous person may have many troubles. Yes. Kahit na tayo ay tuwid, kahit na tayo ay Kristiyano, kahit na tayo ay nananampalataya at nagsisilbi ng tunay sa Panginoon, mayroon tayong mga troubles. Tingnan niyo, the righteous person may have many troubles. Pero ano ang gagawin ng Panginoon? But the Lord will deliver them. But the Lord delivers him from them all. You see? Papahintulutan ng Panginoon na magkaroon tayo ng trouble sa buhay. Pero nandyan ang Panginoon to deliver us. Para tulungan tayo, para protektahan tayo. And He protects all His bones. Not one of them will be broken. Agkasunda. You see? Yung protection ng Panginoon, not one of our bones will be broken when we make God our refuge. When we live righteously in the sight of God. So no wonder, yung mga talagang totoong naglilingkod sa Panginoon ay talagang pinoprotektahan ng ating Diyos. Amen? We may not see baka sabihin natin, ay, tsamba lang. Madandani kami na, muntik-muntik na kami na disgrasya doon. Tsamba. Buti na lang, may nag-ilaw sa amin. Buti na lang, may mga ganun tayong reasoning sa ating buhay. Nakakalimutan natin to acknowledge that it is because of God's promise that you are saved. Amen? Minsan iniisip natin, ay, tsamba kami. Himbag na lang ang naira na, asya. Mga ganun ba? Parang chinambaan ang iniisip natin. But we do not know that because of your service to the Lord, that God is protecting you. Ikaw sana yung mababangga. Pero dahil you are one of God's people, kaya inili ko ng Panginoon. Kaya huwag mong sabihin na tsamba-tsamba. There's no tsamba-tsamba. That is God's blessing. Amen? That is God's provision. That is God's protection to all those who believe in Him. Amen? Kaya wala talagang nalulugi sa paglilingkod sa ating Panginoon. And lastly, na gagawin natin during trials and problems or hard times in our life is to give thanks in all circumstances. Amen? Let's give thanks in all circumstances. Agyamas tayo. Iti, presensya ni Apo Diyos. Amen? Ano ang sabi niya sa 1 Thessalonians 5:16 to 18? 1 Thessalonians 5:16 to 18. Okay? Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Okay? 1 Thessalonians 5:16 to 18. Yan ang sinasabi ng Panginoon. So, pang-apat na gagawin natin during hard times is to give thanks to the Lord. Kasi ano ka nga makapag-give thanks? Hindi ka marigligatan ka garon, pastora. Well, whether you like it or not, that is one key. You know, there is a father in Samuyaw. Pumunta kami sa outreach ng Samuyaw noon. Ano? And then, merong isang ama na yung anak niya is namatay due to motorcycle accident. Mag-moving up na sana sila sa K-12 ba? K-12 ba ang moving up? Yes. Sineselebrate kasi nila.
ang moving up ng mga students. So mag-moving up ng K-12, kaisa-isang anak niyang lalaki. Few days before na mag-moving up, na-disgrasya yung bata and namatay. So nailibing ng Saturday, and then Sunday, pumunta sa church yung father and he testified. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon. So you see, how can you thank God in that situation? Namatay yung anak mo, kaisa-isang lalaki na anak mo, graduating, namatay, and yet here you come, sasabihin mo, thank God, I praise God. Yun ang sinasabi na. So, sa atin, sa isip ng mga unbeliever, parang, yaman din yung amang kaslatanga. How can you praise God? How can you thank God na namatay ang anak mo? But only true believers, true worshipers of God can thank God in circumstances, in painful circumstances like that. Dahil alam nila kung anong mas maganda ang plano ng Panginoon kaysa yung plano nila mismo. Sabi niya, I thank God, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit namatay ang anak ko, alam ko na maganda pa rin ang plano ng Diyos. And that is the heart, the kind of heart na hinahanap ng Panginoon sa bawat tao na nananampalataya sa Kanya. Pero ang masakit is that we praise God, oh, hallelujah Lord, I love you Lord. Pero kapag nagka-problema, ayaw ko nang maglingkod. Bakit Lord? Bakit sa akin nangyari ito? We cannot praise God, we cannot thank God. We need to acknowledge that God is the author of life. He can give, He can take away. Hindi lang life ang pag-aari ng Diyos. Even your properties. He can give you property, He can give you a house, but He can take it away also. Tayo po ay mga created beings lang ng Panginoon. And we need to thank God in all circumstances. If we can praise God in times na may problema tayo, oh hallelujah! Ikaw ay mature na naglilingkod sa Diyos. Pero kung may problema at ikaw ay tumalikod, it is a sign of immaturity. Kaya ang maturity, mga kaibigan, hindi nasusukat kung ilan ang ministry mo. O ikaw na ang naggitara, ikaw pa ang nag-lead, ikaw pa ang nag-preach, ikaw pa ang nagwalis. O, buti sana pati yung pagwawalis, ano? Ikaw na ang nag-preach, ikaw na ang nag-MC, ikaw na lahat. Tapos sasabihin ng tao, ang dami-dami mong ginagawa, mature ka na talaga. Hindi po, mga kapatid. Akala natin ganun ang maturity. Hindi po. Ang maturity ay nasusukat kung ikaw ay may pinagdadaanan or may problema ka. If mananatili kang nakatayo, despite na may pinagdadaanan ka, may problema ka, praise the Lord. You are growing in Christ. Amen? Pero kahit naman sa'yo na lahat, mag-preach, mag-MC, mag-song lead, lahat na, gitarista ka na, lahat na ay nasa iyo, ikaw na ang gumagawa. Pero nung may sumita lang sa'yo ng konti, sister, yung tono mo kanina, medyo parang iba, ayaw ko na magtrabaho, ayaw ko na mag-lead. Kung ganun na kaagad ang reaksyon natin, wala, we are not mature. Immaturity yun. Amen? So, salamat sa Panginoon dahil sa mga pagsubok na pinapahintulutan ng Diyos ay nalalaman natin yung spiritual standing natin sa Panginoon. At kung kulang ang maturity mo, kulang ang kalakasan mo, madali kang maupay, diba? Madali kang ma-discourage, cling more to the Lord. Amen? Hold more to the Lord. At panindigan natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Last verse natin, Romans 8:28. Ano ang sabi niya dyan? Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaya kung may pinagdadaanan ka, kung may problema ka man, ikabubuti mo yan. May gagawin ang Panginoon na ikabubuti ng paglilingkod mo, na ikabubuti ng pananampalataya mo, na ikabubuti ng buhay mo.
So in all circumstances, whether bad or good, let us thank God and continue to serve the Lord. Amen? Hallelujah! So ito lang mga kapatid, ang ma-share po natin sa hapong ito, that when hard times hit, pray continually, be joyful in hope. Balikan natin yung Romans 12:12. Be joyful in hope, pray patient, be patient in affliction, and be faithful in prayer, and give thanks in all circumstances. Amen? Hallelujah. So let's pray before I give back to the MC. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan. O God, Lord, salamat po dahil nasa aklat niyo, Panginoon, ang lahat po ng kasagutan ng mga problema po namin, lahat po ng kasagutan ng aming mga pinagdadaanan. Salamat po dahil lagi mo kaming tinuturuan on how we are going to conduct ourselves, O God, that even in good times or in bad times, Panginoon, kailangan po namin maging matatag, O God, dahil alam namin na nanalapit na po ang iyong pagdating. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, that in this end time ay may mga manghina sa amin, may mga mag-backslide, Panginoon. Bagkus, Lord, ang araw na ito sana, Panginoon, will be time of refreshing, time of revival, O God, the time of restoration, Panginoon. And Lord, continue to work out your purpose in the lives of your people, O God. We thank you, Lord. Thank you din sa mga Friday group, O God, even yung mga nanonood sa online. Continue to bless them and prosper the works of their hands, Lord, for the glory of your name. This is our prayer, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all. At binabalik ko po sa MC natin.